Isang matapang na hakbang ang ginawa ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte matapos niyang ihain sa Korte Suprema ang disbarment case laban kina Justice Secretary Boying Rimula, Defense Secretary Gibo Teodoro at iba pang opisyal ng gobyerno. Ang kanyang hakbang ay hindi lamang laban sa mga pangalan, kundi laban sa sistemang nagkulang sa pagprotekta sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi natin dapat kalimutan na ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay binalot ng maraming kwestiyon. Walang balidong warrant of arrest, walang due process, isang malinaw na insulto sa soberanya ng Pilipinas. At sino ang naging mukha ng kapabayaan at pagpapabaya rito? Walang iba kundi ang mismong mga opisyal na dapat sanay nagtatanggol sa ating bansa. Sabi ng kampo ni Baste, nilabag ng mga respondent ang Code of Professional Responsibility and Accountability. Isang mabigat na paratang na kailangang harapin ng mga taong matagal nang ginagamit ang batas para sa pansarili at pampulitikang interes. Kung sa panahon ni Duterte, walang pinalalagpas, bakit ngayon tila ang batas ay sandata na laban sa iisang pamilya? Hindi na nakapagtataka kung bakit marami ang kumo-question sa timing ng reklamo. Ngunit dapat din nating tandaan, ang hustisya ay walang oras. Ang karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng pamilya Duterte, ay magsampa ng kaso laban sa mga taong sa tingin nila'y lumabag sa kanilang tungkulin. Si Boying Rimula, na ngayon ay may ambisyon pa para maging ombudsman, ay lalo pang nalalagay sa gitna ng kontrobersya. Paano ka magiging ombudsman kung ikaw mismo ay may kinakaharap na reklamo ng pananabutahe sa isang dating pangulo? Hindi ba't isang malaking conflict ito sa integridad ng gobyerno? Ang hakbang ni Baste ay hindi simpleng paghihiganti. Ito ay panawagan ng isang anak na ipaglaban ang ama at higit pa riyan, isang panawagan na itama ang mali at ipaalala sa lahat na ang batas ay para sa bayan, hindi para sa iilan. Sa huli, ipinakita ni Baste Duterte na ang laban ng kanilang pamilya ay laban ng sambayanang Pilipino. Laban ito para sa hustisya, laban ito para sa soberanya, at laban ito laban sa kasakiman ng mga nasa kapangyarihan.